Lang purihin ang Panginoon dahil grabe yung ating praise and worship team. I don't know, it's my first time to see new faces, but talagang nag-uumapaw ang banal na espiritu sa kanilang buhay. Yan. And praise and worship leader is changing from time to time. Nakakatuwa. Talagang napakadaming mga pagpapala at talento ng Panginoon. Last time ay nakita ko sa Facebook that tapos na kayo sa inner healing and deliverance. Hallelujah. At napakaganda na kayo ay nakapag-undergo ng inner healing and deliverance. And hoping na it's not only in the mind, and truly you are set free, lahat ng mga ugat ng mga kakaibang mga espiritu ay natanggal na. At ang deliverance, uprooting the strongholds of the enemy is one thing. Kailangan yan ay mapunuan. Alright? Mapunuan yan. Yan yung inner healing and deliverance. So, I do not see, hindi ko makita kung bakit hindi kayo magpapatuloy at hindi ko na rin makikita ang mga excuses sa inyong Christian life. You are saved, you are delivered from the strongholds, break. So ano pang gagawin natin ngayon? Maybe we're ready to meet the Lord. Ready na tayong, hindi pa handa to meet the Lord. That is the bottom line ng isang buhay Kristiyano. Kailangan handa ka na. Hindi pwedeng, Lord, baka pwede makatapos muna yung mga anak ko bago ka dumating. Mas mahalaga pa ba yung natapos tong anak mo kung papunta ka na sa langit? Kaya napakalaga po that the waiting time should be one of the exciting moments of your Christian life. If you are not ready for the coming of Christ, then I ask you, what is there to make you fully contented and satisfied as you live in this world? Habang nabubuhay kayo sa mundong ito, what makes you satisfied? Tandaan ninyo, yung text na binigay nyo sa akin nung nakaraan sa 2 Peter chapter 3, it talks about the melting and burning of the world. Ang mundong ito ay magme-melt, magugunaw, matutunaw at masusunog. So it's either you are prepared to meet the Lord or you are busy with the world. Because if you're busy with the world, then you are not prepared to meet the Lord. For everything you do in the world must be in preparation for the coming of the Lord. That's a different thing. You're busy with the world and you're not focused on the coming of the Lord Jesus Christ. Magkaiba naman yung busy ka sa mundo as a way of preparing for the Lord. Napakalaga po yun. So now that you are set free from the bondage of the enemy, wala na siyang pinangahawakan sa inyo, then you need to what? To live a holy and righteous life. You need to live a holy and righteous life. At yan po ang pag-aaralan natin. Huhugot tayo ng mensahe ng Panginoon sa Book of Psalms chapter 1. But before that, nais kong ituloy lang yung counting exhortation about inner healing and deliverance. Okay? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, maliwanag doon. You have been saved. By the grace of God, you have been saved. It is by the grace of God that you've been saved by faith. Kaya kayo naligtas ay dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil din sa inyong pananampalataya. Kung hindi po kayo nananampalataya, ay walang silbi ang grasya ng Panginoon sa buhay ninyo. That's why faith and grace
are two important elements of your Christian walk. The grace here is the saving grace. The saving grace of God. And sinasabi niya dito sa verse 9 and 10, sinasabi niya diyan, hindi sa inyong mabubuting gawa na kayo'y naligtas. At kung kayo man ay ligtas, sabi niya, kailangan ay meron kayong mabubuting gawa. Now listen to this. Salvation, according to Ephesians chapter 2 verses 8, 9, and 10. Ang kaligtasan ay palaging nagdadala ng mabuting gawa. Salvation always brings good works, but never good works bring salvation. Okay? Ang kaligtasan, kung tayo po ay ligtas, according to verse 10, then we must be doing good. Meaning, good works must come as an inevitable result of your salvation. Dapat hindi mo maiiwasan ang paggawa ng mabuti kung ikaw ay talagang ligtas. Okay? Kaya nga, ang mabuting gawa naman, on the other hand, cannot save you because only God can save. Pero if you claim, profess, and declare that you are saved, then there must be a change in your life. Dapat may pagbabago. Dapat consistent yung Christian life natin. Hindi tayo katulad ng palitaw na siya ay lulubog, lilitaw. Hindi tayo katulad ng makahiya na kung minsan nakabuka ka, kung minsan nakatiklop. So, pag sinasabi natin that we are saved by the grace of God through our faith, ang paggawa ng mabuti ay tatakyan ng totoong ligtas na Kristiyano. And when doing good works, it must not only in the church, but more so and equally important in your houses, in your offices, in your circle of friends. Hindi pwedeng sa church ka lang Kristiyano at pag nasa barkada ay nagkikristyanuhan ka na lang. Tanggalin natin yung mga maskara natin. Di ba? Tanggalin natin. There should only be one face that could be and should be seen in our life. And that is the face of the Lord Jesus Christ. Hindi yung mukha natin. Kung minsan, ang dami kasing make-up na pinaglalagay. Ala, dito. Tagal sa salamin. Di ba? Dapat isa lang. Saan ka man dako pumunta, kailangan ang mukha ni Kristo. Nakatalikod ka man, nakatagilid ka man, natutulog ka man, kumakanta ka man, dapat ang Panginoon ang nakikita. That is the best evidence of the saving grace of God in your life. In your life. Kasi yung tema natin sa Psalms chapter 1 would be about the working grace of God. Saving and working grace. Kung totoong tayo naligtas sa biyaya ng Diyos, dapat yung biyaya na yan, yung grasya ng Diyos na yan, ay namumunga ng mabuting gawa. Maraming mga pagkakataon gusto mong gumawa ng mabuti, pero bakit ito yung ginagawa mo? Because there are bondages that Satan has in your life. And praise be to God. I saw the attendance and nakakatuwa. Hopefully, ay kailangan nating mamuhay freely from the hands of the enemy. Ito ang susi niyan. Romans chapter 12 verse 1.
Kasi po, kung hindi nyo susundin ang Romans 12:1 and 2, kung ano yung mga natanggal na mga ugat ni Satanas, baka lalong mas mabilis pang dumami. So you should know how to continue a holy and righteous life. Anong sabi niya yung Romans 12:1? Sabi ni Paul, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Anong sabi niyan? Present your body a living sacrifice, holy and acceptable. Since you are set free from the hands of the enemy, what will you do with this body? You've got to surrender your body every day of your life. Because if the hands of the Lord are the ones holding you, the enemy could not in any way penetrate your life. Therefore, my brothers and sisters, by the mercy of God, I urge you to present, meaning surrender. Talagang suko mo yan. Kasama yung tithes and offering. Minsan hanggang tithes lang tayo, walang offering. No? Malala ko lang yung isang pastor. At ito'y hamon ko sa inyong lahat. Well, I can always talk about pastors because they are the hearts of our ministry. Sila po yung meat ng aming ministry ni Jazz. Last Wednesday, nakipag-fellowship ako sa isang pastor na natulungan namin sa kanilang pagpapatayo ng iglesia. For about 3 years since pandemic. Kumusta ka na, pastor? Masaklap, attorney. Bakit? Pandemic talagang hirap ng buhay. Yung may 4 akong anak at hindi ko alam kung paano sila makakatapos sa pag-aaral, attorney. Salamat na lang yung panganay ko ay tapos na at nakakatulong. Pero meron pa akong 3 maliliit, attorney. At hindi ko alam, ang sweldo naman ng asawa ko bilang teacher is not enough. Because I asked him, kumusta ang church mo? Okay lang po. Minsan, may madadagdag pero mas marami yung nababawas. May eleksyon, dagdag bawas. Diba? Bakit? Because of his worry about providing the needs of his family, si pastor na tinawag ng Diyos sa full-time ministry ay nag-isip na maghanap buhay. Naghanap siya sa mga kumpanya and praise be to God, walang tumanggap sa kanya. Imaginin mo kung tinawag kang pastor tapos tinanggap ka sa trabaho. Katulad ng isang pastor, naghanap ng trabaho, natanggap ang trabaho at pinag-overtime niya yung mga tauhan niya. Manager siya ng meat supply at pati linggo nag-overtime. Alam mo sabi ng mga empleyado niya, ano bang klase kang pastor? Linggo? Pinag-overtime mo kami tapos ikaw pastor, hindi ka nagsisimba ng linggo? And so, sabi nitong si pastor ng Giver of Life Church, nobody accepted me because I'm no longer qualified because of my age. And the Lord spoke to him. The Lord spoke to him. Anong sabi ng Lord sa kanya? Which, until now, hindi ko makakalimutan. And it's worth sharing. Lalo na yung mga tinatawag sa ministry. Lalo na yung mga tinatawag sa ministry. Dahil alam mo, iwan ko, ilan ba rito ang talagang full-time? Dalawang mag-asawa na, full-time Full-time talagang priority. Walang hanap buhay. Sino? Si pastor lang sa si pastora, full-time? Dalawa lang, full-time sa church na to. Okay. Walang problema yan, full-time nga sa ministry. Ako naman, full-time sa business. Okay? Yung preaching life ko is just a secondary work from the Lord. The Lord spoke to me, said the pastor, ano sabi po sa inyo, pastor? Etong sabi niya sa akin. Ikaw, Pastor Alan, kaya ka nahihirapan, hindi lumalago yung church mo. Palagi kang desperado kasi gusto mo pa akong tulungan.
para i-provide yung needs ng mga anak mo. Yung nasa isip niya eh. I thought and decided, attorney, to look for a job because I worry about the needs of my family. And God said, hindi pa ba ako sapat? I don't need your help to provide the needs of your family. Nasyak siya. And so since then, the Lord spoke to him. Hindi na siya naghanap ng trabaho. Anong lesson dyan? Kapatid, kung ano yung pangunahing trabaho mo sa Diyos, doon ka. Lahat ng pangangailangan mo ipoprovide niya. Huwag mo na siyang tulungan. Hindi pa ba? Tutulungan mo pa ang Diyos para makapaghanap ka ng pangbayad ng tuition fees. Ano? Kaya nga ikaw din, kapatid, kung tinatawag ka na mag full-time, huwag mo nang isipin, baka kasi yung mga anak ko, baka kasi yung pamilya ko, baka kasi. Pag tinawag ka, ang sagot mo lang ay, yes, sir. Hindi na yung, yes, sir, pero. Yes, sir, pero sa, ano na, yes, sir. You're not true. Di ba? Maraming ganyan eh, dun sa mga disciples to. Gusto mo nang magpastor, pero paano na yung pag-aaral ko? Ito pa yung ito pa yung kinalulungkot ko sa mga nakakasalamuha kong mga pastors, sa mga leaders. Parang sa kanila napaka-big deal na makatapos yung pag-aaral sa isang universidad na college. Si Moses ba graduate? Si Abraham graduate? Karamihan nga ng followers ng Panginoon, hindi naman graduate, fisherman nga yung iba. Karamihan nga nag-graduate sa Harvard, mga korap pa nga eh. Di ba? Sila nga yung unang nagnanakaw. The fate, the destiny of every believer is in the hands of God. Kaya nga kung nais nyong magpatuloy to live a holy and righteous life after having freed from the bondage of the enemy, you need to present your body a living sacrifice. That is your reasonable service. And when you are called by the Lord, do not pose any condition. Remove all worries. Anong saysay nung 1 Corinthians chapter is that 12:9. Ano sabi niya diyan? My grace is sufficient for you. Akala ko ba'y ligtas ka na by the grace of God, and therefore you have eternal life. But why worry about the world? Why worry about the things in the world? Why worry about the money that belongs to the world? Di ba? My grace is sufficient for you, for my power is perfected in your weaknesses. Di ba? Pero gusto mo, lahat ng halos pastor, gusto makatapos yung anak eh. Ano? Eh, paano pag sabi ng Lord, hindi, sama mo yan sa bundok. Hindi, gusto ko, Lord, mag-aral naman. Ano na lang sasabihin sa akin? Nakikinig nga kami sa DCAS, yung sa mga mangyan, sa mga tribal. Wala namang pinag-aralan. Huwag masyado. Focus on your primary calling. Kaya pag tinawag ka ng Diyos na mag full-time, alam nyo, kung madadagdagan yung 2 full-time natin dito, lalo pa, mabilis ang paglago nyo. Baka kinakatok na kayong mag full-time dyan. Huwag nyo nang patagalin. Huwag nyo nang patagalin. Lalo kayong mahirapan. Lalong mas madaming mga problemang darating. Kaya nga yung verse 2 ng Romans 12,
Dapat din ito araw-araw niyong ginagawa. Maliban sa daily surrender of your life, there is also a need for a daily cleansing. Daily cleansing. Kasi pag hindi ka nag-aaraw naglilinis, ano mangyayari? Naku, matatambakan ka ng basura. Pabalik na naman si taning dyan. Pabalik na naman yung mga strongholds. Pabalik na naman yung mga evil spirits. Imagine nyo sa Matthew or sa Luke, one spirit na masyal sandali. Pagbalik nakita niya, malinis pa rin yung kaluluwa mo. Kaya ginawa niya, nag-invite pa ng 7. Kaya dapat pag empty, vacuum yung buhay mo, punuhin mo ng salita ng Diyos. Romans 12:1. Do not conform to this world. Sabi niya yan, do not conform to this world. Huwag kang makiayon sa alituntunin o gawain ng mundong ito. Diba? Do not be conformed to this age, to this world. But be transformed by the renewing of your mind so that you may know what is good, pleasing, and perfect will of God. So you want to know the will of God? Then fill your mind always, every day of your life with the Word of God. Dahil sa Psalms chapter 1, verse 2, ano sabi niya yan? Delight in the law of the Lord and meditate on His Word. 2 beses ka lang mag-meditate. Paki ano mga, yung sa Tagalog yan, ano? Ano sabi niya yan? Meditate on the Lord's Word 2 beses lang. 2 beses lang, araw at gabi. Ang isang araw, isang day naman is divided into 2. Araw lang at saka gabi. And that is all. Romans 12:2 verse 2 is all about feeding your soul with the Word of God. And that Word of God will cleanse you from all unrighteousness in this world. Where I'm not talking about the saving grace of God. See? Napakaliwanag dyan, ano? Kung nais mo na malaman ang perpektong kalooban ng Diyos araw-araw, you need to what? To renew your mind with the Word of God. Pag hindi ka nag-meditate, you don't have the Word of God today. Alam niyo, ako po isang professor of law. Ako rin ay professor sa college. Paano kaya pag magpa-recite ako ng daily verse nyo ngayon? Ilang kayang papasa? Baka yung iba, John 3:16, in the beginning, God created heaven and earth. Ang layo. Paano kaya, no? Recitation tayo. Kaya sa amin, sa Sunday school, sa church, we decided that before the Sunday school proper, everyone should recite yung meditated verse nila. Pero pag wala yun, paano mo alam ang kalooban ng Diyos? Yung kalooban niya kahapon na sinabi niya sa iyo, baka hindi na yun. Di ba? Maliwanag yan. You need to renew your mind with the Word of God. If you want to know and be able to do the perfect will of God. And then, if you're doing that 2 major things in your life, no way Satan could have another route in your life. Kaya, yung mga tao na hindi ginagawa itong Romans 12:1 and 2, ayan yung mga pagkakumanta talaga. I love you, Lord. Talagang grabe, ano? Nakapikit pa siya, very solemn. After 1 month, I love you, Lord. Mercy never fails me. Kasi nga, yung renewing, nawawala. Yung Word of God, wala. Remember Romans 1:16? The Word of God is His power.
The Word of God is His power. If you have no word for the day, you are powerless. See? Kailangan natin yan. Okay? Now, let's go to our theme. If you are saved by the grace of God through faith, verse 10 of Ephesians 2:10, sabi niya, dapat mamunga ka ng mabubuting gawa. And ito po ang sabi niya sa Psalms chapter 1 verse 1. If you're doing good works, you are a blessed man. Mapalad ang tao. Mapalad ang tao kapag hindi niya ginagawa ang tatlong bagay na to. You know the meaning of blessedness? Ito, una kong narinig sa sa Genesis. And God said to them, and blessed them, be fruitful and multiply. Fill the earth, replenish the earth, subdue it, and have control or dominion over any living creature. Imagine mo, binigay ka ng spiritual power, physical power, and you are made administrator of the world. You are blessed. But at that time, Adam and Eve were living perfectly with the Lord. Living perfectly with the Lord. Pwede ba tayong mamuhay perfect with the Lord? The answer is yes. We can have a perfect living with the Lord, though we are not perfect. I will explain that. Pwede bang, hindi naman akong perfectong tao, pero pwede akong mamuhay perfectly. Because the word perfect means holiness and righteousness. Can a believer be holy in his works? Can a believer be righteous in his work? The answer is yes. If you allow the Holy Spirit to work and lead you in your life. Kung ang banal na Espiritu ang siyang nangunguna sa buhay mo, then your works are holy. Because it holifies God. Because it glorifies God. And it becomes righteous if you know the Word of God and you do what the Word of God tells you. That is righteousness. I am not yet perfect because this body is carnal and this body is still in this world. But I can do holy and righteous things. Because the Holy Spirit, because the Lord Jesus Christ, because God is in my life. Because it is not me. It is not me. Hindi ako ang namumuhay dito. Hindi ako ang gumagawa nito. It is God. It is the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit that is in your life that is doing and that should be doing everything. It is there where we become what? Holy and righteous in our doings. Medyo malalim ng konti. It must be. Remember, we came here to worship God in spirit. Hindi in lips. Hindi in eyes. Diba? Hindi in physical bodies. We are here to worship God in spirit. The Holy Spirit. And in truth. And what the Holy Spirit tells us to do, we do it. That is in truth. Punta ako doon kasi sabi ni tatay Sabi ni pastor, punta ako doon. Ako daw mag-pray. Takot ka naman. Pagod lang yan if you are not doing it by and with and through the Holy Spirit. So we talk about the working grace of God because if we allow
kung papayagan po natin ang saving grace na nasa atin na magtrabaho, then you become righteous. Magiging righteous ka. Okay, let's talk about verse number 1. Ano sabi niyan? Mapalad ka. Mapalad ka. And when we say blessed, we mean extreme happiness. Extreme joy. Pero sa tingin ko, yung iba rito hindi masaya. Parang gutom, hindi na gumagahan. Lalapit ako dyan mamaya. Yung mga tutulog-tulog. You are blessed. Kayo ay pinagpala. At ang pagpapala na yan ay nagsimula sa biyaya ng Diyos. Na ang biyaya niyang yan ay ang biyaya ng kaligtasan, ang biyaya ng buhay na walang hanggan. That is the first and very most important blessing or grace that God has given to everyone. More than the grace, the saving grace na nasa sa inyo, mga bonus na lang yan. Bonus. Pag bonus, anong ibig sabihin? Kung bibigay sa'yo, thank you Lord. Pero pag hindi bibigay sa'yo, ano? Thank you Lord. Malungkot na, thank you Lord. Di ba? Parang yung buhay na walang hanggan, the saving grace that God gave you, parang hindi ka lang nabigyan ng bonus, parang wala nang kwenta. Ikaw, 5,000 bonus mo. Ikaw, wala. Thank you, Lord. Ano ba naman yan, Lord? And many people have had this wrong notion. Lord, Lord, increase your grace upon me. Lord, please increase your grace para sa akin. Ang grasya ng Diyos, hindi yan nagbabago. Sabi, Lord, palakihin mo naman yung grasya mo. Parang hindi ako nasasakupan ng grasya mo. Tanong ko sa inyo, ano ba ang sukat ng grasya ng Panginoon at gusto mo pang dumami o lumaki? God's grace is without numbers. God's grace is without measure. Bakit? Because He is the beginning and the end. Ang lawak niyan. Sukatin mo ang lalim ng lupa, mas malalim pa doon ang grasya ng Panginoon. Sukatin mo ang lawak ng dagat, mas malawak pa dyan ang grasya ng Panginoon. Kaya huwag mong sabihin, Lord, increase your grace. Ikaw ang magbago. Kaya ka hindi pinagpapala kasi you're not living a holy and righteous life. Di ba? Bonus comes when the Lord finds you faithful. When the Lord finds you faithful. Okay. Mabilis natin to, no? Makinig lang kayo mabuti. Tagalog pa to, no? Sa akin, English eh. Okay. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. If you are a truly blessed believer, negative one na dapat mong gawin ay huwag kang makinig sa payo ng mga ungodly people. Kasi ganyan minsan ang problema. Break, niwan ako, hirap ng buhay, pare, inom tayo. Anong masasabi mo sa problema ko? There are actually three kinds of wicked people in this verse 1. Yung ungodly, yung makasalanan, at yung, ano bang Tagalog dun? Nakikisangkot sa gawaing masama. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Yung scornful or scorners. So, we have three kinds of
wicked people, ungodly, sinners, and the scorners. Alright. Sige. Sa English kasi sa akin, ano? Sabi niya dyan, una, na wag mong gagawin, listen, kung totoong nasa iyo ang working grace ng Diyos, kung totoong nasa iyo ang kabanalan, nasa iyo ang katwiran ng Diyos, wag na wag kang makikinig sa mga masama, ungodly people. Okay? Ungodly people know God. Ang mga masasamang tao ay alam nila na may Diyos. Pero they don't accept the Word of God. They don't obey the Word of God. Okay? Yan yung mga ungodly people. Ibig sabihin, hindi sila mga Kristiyano. Kaya, hello, yung humihingi ng payo sa mga boyfriend or girlfriend nyo na hindi Kristiyano, tapusin nyo na yan. Tapusin nyo na yan. If you are into a relationship with an unbeliever, ungodly person, tapusin mo na yan. Sinasabi ko sa'yo, araw-araw nagkakasala ka. Mas mahirap yun. Boyfriend pa lang yun. Yung iba, live-in pa nga eh. Tapusin mo na yan. Baka naman hindi ka totoong mananampalataya. Bakit ayaw mong umalis dyan? Here, I have counseled kaming mag-asawa, may pinayuhan kaming mag-asawa. Pastor at pastora. Only to find out that the woman pastor, before she married the present pastor, was legally married to another man. But the pastor was not aware that the wife, his wife now, pastora, has previous marriage. Nagpakasal sila. So the pastora has now 2 marriages. Ito sinasabi ko in relation to this. Because if you are godly, you must avoid it now. Dahil kung hindi, you are a sinner. Worst, you are a scorner or scornful person. Then we called them and told them, you know what you're doing? Opo, mali. We are willing to help you and spend all the money needed to fix your problem. Pasalamat sila. Praise God. Next question is, are you willing to step down? And are you willing to separate? Ang sakit, no? May anak na sila eh. Paano yun? Paano yun, pastor? Dadaling ko si Roland doon. Kasama kong magpayo. No? Paano yun? Well, nakikita natin na ganun nga ang sitwasyon. Medyo malaki yung problema. Pero in small things like may relasyon ka, boyfriend, girlfriend, o hindi na lang boyfriend, girlfriend, ang kinakasama mo sa buhay mo ay hindi mga Kristiyano. How much more kung may karelasyon ka ng hindi Kristiyano? How much more pag may kasama kang hindi Kristiyano? How much more kung asawa mo hindi Kristiyano? How much more kung mag-asawa na kayo at hindi naman kayo validly and legally married? So it's still a decision to make. Pero pinag-iisipan pa ba kung bababa ka o maghihiwalay kayo?
if you are truly saved by the grace of God, you should not postpone. Baka in the end, if nagpapatuloy ka, baka hindi ka ligtas. Baka hindi ka ligtas at matumba ka. And there's no more opportunity for you to really receive the grace of God. We're praying for them. Hirap. Kasi paano pag biglang nalaman nga ng kongregasyon? Ang gagawin? But there's a way to it. I suggested them, you separated and do your own ministry. The ungodly people know that there is God. But they don't believe in Him. They reject Him as their Lord and Savior. That's why they are not believers. Now, sinasabi rito, to allow the saving grace of God and working in your life, you stop seeking advice or even associate with the ungodly people. What is there in their life to give you for a better Christian life? Ano ang may papayo ng isang tao na hindi maka-Diyos? Kaya nga dapat yung church should be a place of love, care, and peace. Yung iba naman, ayaw na lumapit sa tao, sa bote na lang. Bote na lang. At least sa bote, kahit mag-isa mo pwede. Red doors. So, o kaya, Ginebra, San Miguel. Nandun si San Miguel, di ba? Oh, may hawak pang sword. Konsultahin mo, kundi bababa ito. So, dalawang bagay yan. Huwag kayong humingi ng payo sa mga ungodly people at makihalo-bilo sa kanilang gawain. Do not walk with the ungodly people. Walk not with the ungodly people. Kaya tandaan ninyo, kung hindi, anong remedyo if you don't walk with them? Walk with the Holy Spirit always. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Dahil kung for you to be able to avoid walking with the ungodly people, walk with the Holy Spirit. The Holy Spirit is the best counselor, the best helper, the best teacher. Why ask and seek the advice of the ungodly people? Always walk with the Holy Spirit. And if you walk with the Holy Spirit, definitely, sabihin niya sa iyo ang tama. At habang hindi mo ginagawa yung tama, binubugbog ka niya. Kanya lang, pagka hindi mo nararamdaman yung bugbog, baka nga walang Holy Spirit sa iyo. Diyan marami nag-aaway, na debate, nawawala at nakukuha muli ang kaligtasan. Mamaya, nawala. Bukas, kunin mo uli. Bukas na naman, nawala. Kunin mo uli. Hindi yung kalokohan. Baka is-corner ka. Huwag mong paglaruan at pagtawanan ang Panginoong Diyos. See? Anong number 2? Do not stand in the way of the sinner. Huwag kayong tumayo sa daraanan ng mga makasalanan. Ang mga makasalanan, kilala nila ang Diyos. Alam din nila ang salita ng Diyos. Pero ang ginagawa nila sa salita ng Diyos, they violate the law of God. That's why they are called sinners. They are called
disobedient. They are called violators. Sinners are violators of law. Okay? Yung una, yung ungodly, ano yun? Kilala niya ang Diyos, pero he rejected it. Namumuhay siya ayon sa sarili niya. A ungodly person ay may sarili siyang rules, may sarili siyang standard. Yung sarili niyang sinusunod niya. Yung last. Yung sarili niyang pagnanasa, yun lang ang sinusunod niya. Alam niyang may Diyos. Wala yan. Ako ang Diyos. But a sinner is, God knows God. The sinner knows God. And knows the Word of God. Yan yung mga nagbabasa ng Biblia rin, mga ganyan. Meron kaming na-meet kahapon, grabe. Pag nanaliksik niya sa salita ng Diyos. But the character is entirely different. I would not mention name, ganun naman. Just for the sake of emphasizing yung mahilig lang sa salita ng Diyos in mind, pero wala sa gawa. Mahilig siya sa salita ng Diyos, pero mind you, she is a lesbian. Di ba? Ang hirap nun, di ba? Magganyan din, di ba? Ingat tayo. From the Old Testament hanggang New, kabisado niya. Si Jess ngayon kausap niya, nakikinig ako, kabisado niya. Pero wala pa akong conviction na i-rebuke siya. Parang, ang hirap din, no? It's not timing yet. Kaya, nakikinig lang ako. Marami rin kanyan, di ba? Alam mo kung sino ka, anong kasarian mo, alam mo lalaki ka pero nag-aasal ano ka. Alam mong babae ka pero nag-aasal ano ka. Pero alam mong salita ng Diyos, alam mong may Diyos, alam mo ang salita ng Diyos, pero dinidisregard mo yung salita ng Diyos. Then you are living in sin. Sinner ang tawag sa'yo. Yung ungodly, buti pa sa kanya, hindi niya alam ang salita ng Diyos. Alam niya lang may Diyos, but namumuhay lang siya sa sarili niya. Ungodly people are those living in the jungle, living in the forest. Yun namang sinner, medyo civilized na siya. Nasa syudad na siya, pero number 1 violator. Ano yung pangatlo? You want to be holy and righteous before God? You want to enjoy God's blessings? I hope you are not just like these scorners or scoffers or scornful people. Nakikisangkot. Anong klaseng tao to? By the way, yung sa sinner, doon kasi, tatlo kasi yan sa English. Walk, stand, and sit. Ang hirap namin pinagbulay-bulayan to ng misis ko. Walk, stand, and sit. Walk, stand, and sit. Kaya nagsik ako ng wisdom. Pag sinabi mong walk, sa positive ano yan, dapat you always walk with the Spirit of God. Di ba? Tapos yung stand, dahil sabi niya dyan, is do not stand in the ways of the sinners. Huwag kayong, alam mo na ngang, etong mga ito ay sumasalungat sa salita ng Diyos, nandun ka din at nakikisawsaw ka. Di ba? Yun ang sinner. Di ba? Yun bang nagiinuman sila, alam mo namang masama, pero, liga, masama yan, pero, wag na pare, wag na. Sige, isa lang ha. O, ganun. Di ba? Hanggang napaupo ka na. Kaya nga doon, basahin nyo ito, walk, stand, and sit. Pag napaupo ka na, pang matagalan na yan. Di ba? Kayo po ba? Saan kayo nakaupo? Kayo po ba? Saan kayo nakatayo? Sabi niya yan, do not stand in the ways of the sinner. And in positive things, I'm telling you, you must stand in the ways of the Lord. Therefore, you must follow the ways of God. Not your own ways, not the ways of the sinners.
Hindi sa pamamaraan ng mga makasalanan. Kasi ang pamamaraan ng mga kasalanan ay yung paglabag sa batas ng Diyos. So if we want the working grace of the Lord to be seen in our lives, we must walk with the Holy Spirit and stand with the Lord Jesus Christ. Kailangan ang ating kakampi, ang ating kasama palagi ay ang Panginoong Jesucristo. In the book of John chapter 15, ang sabi niya, ang sabi niya, apart from me, you can do nothing. So we must stand with the Lord Jesus Christ. We must stand with the ways of the Lord. Remember, Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. Therefore, stand with Him, not stand with the ways or the path of the sinners. You can only live a holy life, a righteous life, if you walk with the Holy Spirit and not with the ungodly. If you stand with the Lord Jesus Christ and not with the sinners. And number 3, sabi niya dyan, you must not sit with the seat of the scorners or scorners. The scorner knows God. The scorner knows the Word of God. Pero without the Word of God is not in them working. Alam lang na, may Word. Alam na, may Diyos, may Word. But the worst is, eto, ungodly na siya, sinner na siya, ginagawa pa niya, boldly, nire-reject niya ang Diyos. And this corner is saying, ako ay kampon ni Satanas. Ang mga scorner ay yung pinagtatawanan ang Diyos. Ang mga scorners ay yung mga taong ginagawang biro ang katangian ng Diyos. Okay? At yan ay lantaran sa kanilang bibig na walang Diyos, kundi sila ang Diyos. Sila ay mga companions of Satan. At sila ay nangungutya palagi. Wala nang ginawa kundi kasamaan. So, tanong lang is, we must avoid what? Walking with the ungodly, standing with the sinners, and living with the scorners. Positive. Pag sinabi niyo po kasing sit in the seat of the scorners, ano na yan? Pangmatagalan na yan. Kasi ang susunod yan ng seat, higa na. Pabalik na tayo sa lupa. But you are still alive and working but in the sitting position. Anong ibig sabihin ng sitting? Kaya nakakatuwa, no? Salamat sa wisdom kasi as I ponder and meditate on these words, pinagtugma niya, no, yung walking with the Holy Spirit, standing with Jesus sa way kasi ito, and then sitting with God the Father. Anong ibig sabihin nito? Sitting not in the seat of the scorners, but sitting in the seat of the Lord. Ang Diyos Ama, nakaupo saan? Sa trono niya. Tayo ba? Di ba natin pinapangarap na makaupo sa tabi ng Panginoon? Sitting in the seat of the Father means that while we are in this world, walking with the Holy Spirit, standing with the Lord Jesus Christ, our end must be heaven. Our end must be the Lord God. Dapat yun, kaya nga sinasabi ko, we must be excited, ready to meet our God. Because our permanent place is heaven. Our permanent seating is in heaven
with the Lord God the Father. Heaven. See? This is just one aspect on how to live a righteous life. At may connection ito sa saving and working grace of God. Verse 2. Ito naman yung number 2 point. Number 2 point. Yan. Nakita ko kanina, ini-encode niya sa Tagalog. Nakaka-bless. Sa halip, ibig sabihin, instead of what? Walking with the ungodly, standing with the sinners, and sitting with the scorners, sabi niya, instead, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Dalawa ang positive things na gagawin niyo rito. One is delight in the law of God. In short, obey the law of God. In short, obey the word of God. See? Kasi you are supposed to have the word of God in your life. And if you are truly saved and allow the grace of God to work, the proof of the working grace of God in your life is when you start obeying the word. Yung masimulan nating sumunod sa Diyos. That's the number 2 point in number 1, 2. Obey the law of the Lord. When we say law of the Lord, we're talking about the whole and the entirety of the Word of God. Pero kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano? Paano ka susunod? Hindi ko alam pala, mali pala yun. Mali pala yun. Ha? Kaya nga, ang sagot dyan ay yung number 2 dito sa verse 2 na to. Ano sabi niya dyan? Meditate, magbulay-bulay sa salita ng Diyos. 2 beses lang naman. 2 beses lang naman, mga kapatid. Ano yon? Araw at gabi. Araw at gabi. 2 beses lang. Madali ba yon? Araw at gabi. Ngayon ano? Araw. Dapat nagme-meditate kayo. Pagdating ng alas 6, alas 7, dapat nagme-meditate pa rin kayo. Because one day is divided into 2. Araw lang at gabi. Pero parang imposible, ano? Parang the Lord is saying very clearly, meditate on His Word 24/7. Posible ba yan? Hindi ko alam kung pinag-aralan nila yan sa Bible School. Ako, kaming dalawa, binulong lang ng Holy Spirit. Tama, kaya yan. Basahin natin ang, ganito po ako mag-memorize ng verse. 15, 16, 17. Tapos lalagay ko yung Thessalonians doon sa 15. Kuha nyo? 15, 16, 17. Yung Thessalonians lalagay ko in between 15. Ano yon? First Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan mo pati pag may memorize, ano? Tinuturuan tayo ng Lord. Ha? Ulitin ko, ano? Popular numbers 15, 16, 17. Yung 15, 1 and 5, lagay mo yung Thessalonians. Okay? First Thessalonians chapter 5 verse 16 saka 17. Tingnan natin. Para malaman natin that when you meditate in the law of God, you meditate it 24/7. Day and night. Wala na bang negosyo, Torne? Wala na bang time to go to Puerto Galera, ganyan? Kasama yan. Papaliwanag ko lang. Baka mag-guilty kayo kaagad. Kasi nga importante yung alam nyo kasi magigilty kayo. Ha? Alright. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord. O, katulad niyan na lang.
Rejoice in the Lord always. Kaya mo ba yan? Always rejoice? Parang hirap, di ba? Look, we are now operating in the spiritual realm. Bilang isang totoong Kristiyano na naligtas sa grasya ng Diyos, ang banal na espiritu na ang nabubuhay sa atin. Alright? In other words, kung ano ang sasabihin ng Holy Spirit, yun ang gagawin natin. If what I speak today is not me speaking, it's the Holy Spirit. Kaya kahit na maputol yung kamay ko, magdiriwang pa rin ba ako? Physical to. Ako na ito. Pero ang sinasabi ng rejoice always is sa lahat ng gawain ng banal na espiritu, dapat magalak ka. Bakit nga naputol? Mayroong gustong sabihin ng Diyos sa akin o sa inyo, sa buhay ko. Katulad nung anak nila, di ba? Buong church, buong pastoral, nag-pray. Pero anong mensahe ng Panginoon sa 50-50 situation niya? There's power in prayer. Pero siya yung sacrificial person. Para mensahe lang. There is power in prayer. Magalak kayo. The daughter of Peter Tanji, the founder of CCF. Dapat ka bang magalak na yung anak mo ay ni-rape ng gang? I think 7 tao o 5 tao ang nang-rape sa anak niya, si Peter Tanji. At kilala niyo ba si Peter Tanji sa CCF? Di ba? Madali ba yun? Magsaya, rejoice in the Lord always? Kung ikaw lang na tao, human feelings, human mind, hindi. But God allowed it to happen, and therefore you rejoice for the doing of the Holy Spirit. Dapat magalak ka palagi kung ano yung ginagawa ng Holy Spirit. Huwag mo nang tanungin bakit. Ang tanong mo lang, anong mensahe, Lord? Hindi, bakit sa akin nangyari to? Kaya sabi ko sa mag-asawa, pray, pray. Huwag nyo nang tanungin, bakit sa amin pa? Bakit? Walang ganun. Kasi nga, meron tayong tinatawag na, ang sagot ng Panginoon palagi, universal answer is in the book of Romans chapter 8 verse 28. Okay? Nandun ang sagot palagi. Anong number 2? 17. Pray without ceasing. Hindi niya sinabi dyan, pray without sisig. Kasi iba yung sisig sa sising. Ang sisig, nakaka-high blood at nakakataba. At minsan nakakalasing kasi hindi mo pwedeng kainin yan na walang bote. Di ba? Pray without ceasing. Is this true? This can only be done by those who are truly saved by the grace of God. Now, listen to this, papaliwanag ko. Prayer is a communication between you and God. That's prayer. When we say prayer, we mean I talk to God, He talks to me. And when we say prayer, it means God is telling me something that I should do. And me, I'm telling God also, requesting Him grace that things will be done upon my life. Now, if God, in my prayer, in my talking to God, sabi niya sa akin, mag-meditate ka nga, mag-aral ka nga sa Ezekiel 34. So instead na gagawa ako ng pleadings, gawa ko para file sa Supreme Court. Pero that moment, sabi ng Holy Spirit,
mag-aral ka ng Ezekiel 34. Gusto ko yan ang ituro mo sa mga pastor sa Montalban. Nag-aral ako ngayon. Pagkatapos kaming mag-usap in spirit ng Panginoon, nag-aaral ako ng Ezekiel 34. Nung gumagawa ako ng Ezekiel 34 na pag-aaral, nakikipag-usap pa rin ba ako sa Panginoon? Ha? Ang sagot ay oo. Kasi tinutugon ko yung sinasabi niya sa akin. Halimbawa, sabi niya, kapatid, matulog ka na. Sabi ng Lord, matulog ka. Nangungusap pa sa iyo ang Lord? Answer is, yes. Ano sabi mo naman? Yes, Lord, matutulog na ako. Habang natutulog ka, are you still in prayer attitude? The answer is, yes, kasi sumasagot ka sa sinasabi ng Panginoon. That is why, sinasabi natin ng salitang prayer without ceasing is a 24/7 lifestyle. Dapat tayo palagi ay in constant, regular communication with God. Do not break, do not disconnect your communication with God. Because it's very important. Minsan, binablock mo pa siya. Wala ka namang sinasabi tungkol sa girlfriend ko, block na nga kita, Lord. Huwag mong kalabanin ng Diyos, di mo kaya siya. Mapapagod ka lang. Ubusin mo lahat, di mo kaya. See? Pray without ceasing means communication with God. Kung ano sinasabi niya, gawin mo. That is what the result of your communication. Go back to Him again. Kaya nga yan sinasabi natin sa Romans 12:1 and 2 that you have to present your body so God can easily talk to you and you can easily talk to Him. And He will speak to you through His Word, the cleansing, the renewal of your mind through the Word of God. At kung sinabi, gawin mo. That's why dapat tayo ay living proof of how to communicate with God. Dapat buhay tayong ebidensya na buhay ang Diyos sa atin sa ating 24/7 na pakikipag-usap sa Kanya. How can you talk to Him? The Holy Spirit is in you. Holy Spirit, tama ba itong gagawin ko? Kaya nga, kung you are truly saved, kung may mali kang ginagawa, matagal na niyang sinasabi. Pero pag hindi mo ginagawa, nakakat yung fellowship mo sa Lord. And kakapatong-patong ang mga kasalanan. Hirap, no? Parang, bakit nga ba? Bakit nga ba, Jas? Ayaw pang talikuran at sumunod. Makipag-usap sa Diyos. And then, next is, give thanks always. Rejoice in the Lord always. Pray to God always. And give thanks to God always. Yan ay Thessalonians 15, 16, 17. Always yan. Always. In everything give thanks. O hanggang 18 pa yun, 15, 16, 17, 18. For this is the will of God in Christ Jesus. And next verse sa Psalm, 2 minutes. Hindi natin talaga, sabi nga naming mag-asawa, pag nag-pray, grabe, ang dami ng messages dito. Mukhang hindi natin matatapos to, sabi ni Jess sa akin. Eh kung hanggang saan tayo? Hanggang saan tayo? Pero kanina, as we have the praise and worship, the Lord spoke to me to get you a review of the past para lang may connect dito. Verse 3, magtatapos ako rito. Although napakaganda pa yung 4, 5, and 6. Maybe I can continue that kung may time with the leaders. Alam nyo ba, sabi niya, ang righteous person ay para siyang punong kahoy. Isa kang punong kahoy na itaninim ka
sa mga ilog ng tubig. Sa nakakita ng punong kahoy, nandun ka sa kalagitnaan ng mga tubig na umaagos. Fresh waters. You are planted like a tree by the rivers of water. Na ano? Na yung mga dahon mo hindi nalalanta. Na ang mga bunga mo ay season after season. Alam niyo bakit? Dahil yung living waters na yan, ang Holy Spirit. So if you are living a righteous and godly life, nakatungtong ka sa power, sa grace ng Holy Spirit. Hindi, kaya nga doon sabi niya, bawat bagay na gagawin mo, magtatagumpay ka kasi nga, kasama mo ang Holy Spirit. See? But this verse, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hallelujah. Kulatil yan ito, if you have the saving grace. But, ang kapartner ng saving grace are working grace. At yung working grace din dapat makita sa Psalms 1:1 to 6. Okay? And before I will call Jazz, bakit sinabi niya rito ng pamumunga mo ay sa takdang panahon? Ang panahon po nito ay hindi mo panahon. Panahon ng Diyos. Amen. Kaya nga, encouragement ko sa pastor nyo. Minsan kasi naririnig ko siya, matanda na tayo, attorney. Pero ang sweet naman nila sa galera. Puerto Galera. Akala mo, binata sila at dalaga eh. But enjoy it. Yung verse na binigay nyo sa akin, chapter, sa 2 Peter chapter 3 verse 18. No retirement. Amen. Let's continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. For all glory, both now and forever, belongs to Him. Kaya dito, tanim lang tayo ng tanim. Tanim lang tayo ng tanim. Bagamat hindi na natin makikita yung bunga. O hindi man natin ma-enjoy yung bunga. Tagumpay pa rin ang Panginoon sa inyo. Amen. Kaya just keep what? Just keep walking with the Holy Spirit, standing with the Lord Jesus Christ, and sitting with God in heaven. Yun po yung direksyon natin. And, huwag natin kaliligtaan, delight in the Lord, obey the Lord, magbulay-bulay sa salita ng Lord 24/7, at you will see. Magkakatabi lang tayo sa ilog, kapatid. Isang kang punong kahoy, katabi kita doon. At nagbubulungan pa tayo. Hi, Torny. Hi. Di ba? Pero tanong mo, bakit maliit ako? Torny, ikaw malaki. Hindi ko na alam yun. Ano? Okay, so let's welcome Jazz for our prayer and short exhortation. Amen. Siguro, pag tuwing month sa first Sunday,